naiitulong ng placenta sa mga heart problems or kahit anong mga health problems na meron po tayo. And then, yun, nagka-idea na rin po ako and I made my own research na related naman po sa condition ko about sa heart. Alam ko po sa sarili ko na hindi po talaga siya normal. And then, chest pain. So, kung i-relate ko rin po yung chest pain na nafe-feel ko for 3 years na yon, 1 to 10, it would be 10 po talaga. May mga times po talaga na hindi ko kinakaya, na iiyak na lang ako kasi wala naman po akong gamot na tinitake, wala pong binigay yung doktor ko na gamot para mawala po itong MVP na ito. So, yon. And then, dizziness, difficulty in breathing, and fatigue pagkapagod. So, I'm Jeline Rejano. So, na-diagnose po ako way back 2019. So, meron lang po kaming naging activities sa school. And then, parang napagod lang po. Meron po kaming physical activity na ginawa. And then, nag-start po ako makaramdam ng palpitation and pananakit ng dibdib na hindi ko rin po talaga kinaya. And then, in-advise po ako ng nurse ko sa school na dalhin na sa hospital, sa ER. Kasi po yung, tiningnan niya po yung heart rate ko po is nag-130 po siya. Which is hindi po normal kasi nag-range lang daw po talaga dapat 90 to 100 lang. So, yun po. And from that, pinag-test po ako nung doctor po doon, mag-ECG, chest x-ray, and then to the echo. So from that, dun lang din po namin nalaman itong mitral valve prolapse na meron po ako. And meron po siyang 3 stages, which is yung mild, moderate, and severe. So sa case ko po, nasa middle na po siya, which is yung moderate. And ano po ba yung mga usual na symptoms na nararamdaman ko na kaugnay po dito? So una po yung arrhythmia or irregular heartbeat. So, kagaya po nung nabanggit ko, simula po nung na-diagnose po ako, 2019, for 3 years, lagi ko po itong halos everyday na experience, palpitation, and hindi lang po siya bastang palpitation eh. Alam niyo po yung parang feeling na sasabog yung puso po. Lagi pong ganun yung sinasabi ko sa parents ko kasi alam ko po sa sarili ko na hindi po talaga siya normal. And then chest pain. So, kung i-relate ko rin po yung chest pain na nafe-feel ko for 3 years na yon, 1 to 10, it would be 10 po talaga. May mga times po talaga na hindi ko kinakaya, na iiyak na lang ako kasi wala naman po akong gamot na tinitake, wala pong binigay yung doktor ko na gamot para mawala po itong MVP na ito. So, yon. And then, dizziness, difficulty in breathing, and fatigue pagkapagod. So, lagi pong mabilis hapuin. Yan. So, parang kaunting kilos lang po. Parang, lagi pong may limit yung ginagawa ko for every day. So, yun po. And, yun nga po, kagaya na nabanggit ko, ang tinitake ko lang po na gamot is for palpitation. So, pampakalma lang po. Kapag po yung palpitation, hindi ko na rin po talaga makontrol kasi kapag po nag-palpitate na, doon na po nakaka-experience po ako minsan nahihimatay talaga kasi hindi po kinakaya. So other than that, wala na po akong medicine na tinitake. And sabi po ng aking cardio, in-advise niyo po ako na ang treatment lang po is open heart surgery if ever worsen pa yung aking mga symptoms or magdiretso po as severe yung MVP. So, yon. So, ano po yung treatment na yon? It's valve repair. So, kung kakayanin po nung valve po sa aking puso na ma-repair, kung kakayanin, so repair lang po yung gagawin. And if ever hindi na po kayang i-repair yung valve sa puso, ang gagawin naman po is replacement. So, yung mga man-made na po na valve yung ilalagay sa heart. And simula po nung narinig po namin ito, syempre po yung family ko po and ako is natakot din po, syempre, kasi hindi naman po namin akalain na ganito po pala yung parang sabi po ng doktor, ito lang daw po yung talagang treatment na pwedeng gawin para mag-normal. Though hindi nga po siya magiging normal kasi parang malilesen lang yung nararamdaman ko. So yun, and alam naman po natin na
when it comes to mga surgery, talagang malaking pera din po talaga yung magagastos. So, paano po ako nagka-idea about placenta? So, narinig ko po na our company will be releasing a new product, which is placenta. Brief description sa amin, binigyan niya na rin po kami ng idea ano po ba yung naiitulong ng placenta sa mga heart problems or kahit anong mga health problems na meron po tayo. And then, yun, nagka-idea na rin po ako and I made my own research na related naman po sa condition ko about sa heart. So, yun po. And luckily, nakita ko po, may mga tao talagang natutulungan yung placenta na same with my condition po, mga heart problems. So, simula po nun, parang nagkaroon po ako ng hope na, ay, baka pwede pa palang magbalik ulit or baka pwedeng hindi naman na kailangan ng surgery if ever patuloy ko pa rin pong maranasan yung ganitong mga symptoms. So, yun po, kahit pa paano nagka-hope. And then, nag-try na rin po kami mag-save up for that since alam po namin na medyo ano din po, pricey, pero hindi naman po may i-compare sa mga sa price if ever magsa-surgery po, di po ba? Millions yung gagamitin. So, yun. And super blessed kasi po na pili po ako as one of beneficiary ng GFAX na makapag-take not only 1 bottle but 2 bottles po ng Elixir Placenta. And from that, doon na po nagsimula yung malaking changes na nakapagpabago po sa amin and especially po sa mga magulang ko na din. So, medyo nakahinga-hinga po kami from that and this is why po. So, I'm going to share sa naging experience ko po ano po yung mga naramdaman ko from week 1 onwards. Okay po. So, hindi na po ako nakapag-provide ng mga pictures since po yung mga na-feel ko is hindi po kayang i-capture. Ano po, kasi po yung mga na-feel ko po is internal po, parang personal ko po siya talagang naramdaman. And hindi ko rin po akalain na for the week 1 and 2 na nag-take po ako nito is kahit pa paano may changes na po agad ako na mararamdaman. Okay po, so week 1 and 2, na-lessen na po yung palpitation. And from that, nagkaroon na rin po ng maayos na pagtulog. So, yun, kagaya po na nabanggit ko, almost every day, hindi po nawawala na talagang merong palpitation po ako na nararamdaman. And meron din po kasi kaming, dito, may ginagamit po kaming oximeter. So, para po makita din namin kung ilan na po yung nagiging heart rate ko. And every time nagpapalpitate po ako, na medyo nalilessen na rin po yung heartbeat ko kapag po nagpapalpitate. Kung before po nagwa-130, nag-start na po siya mag-115, 120, which is kahit pa paano malaking hinga na po yun para sa akin na at least alam ko po talagang may nangyayari. May pagbabago akong nakikita. And yun po, nagkakaroon na ng maayos na tulog kasi po, syempre, medyo na-lessen na parang hindi na po ako gaano worried na ano bang mangyayaring next if ever magtuloy-tuloy yung palpitation na nararamdaman ko. Kasi yung kalaban po natin dito is heart and alam naman po natin na nahirap pong kalaban ng heart. Yung nga po sabi na parang traitor. Ano po? For week 3, ito po. Dito ko na po naka-experience ng hindi na gaano mabilis mapagod. Can do physical activities nang hindi hinahapo agad. So, yung mga physical activities po na yon, it includes, nag-try na po ako mag-jogging, yung mga lakad-lakad po ng medyo malayo-layo ng konti para makapag-exercise, makapag-circulate lang po yung dugo sa katawan. Kasi alam naman po natin na kailangan din po ng katawan natin makapag-exercise to be healthy, which is hindi ko po siya nagawa for almost 3 years, simula po nung na-diagnose ako. Kasi po parang kailangan magpahinga ka kahit hindi ka pagod. Kasi kung magdedire-diretso ka, kung may gawin kang activities, yung katawan naman po yung sumusuko. Hindi po kinakaya ng katawan. So as pag-iingat po, hindi ko po nagagawa itong mga ito dati. Pero since naka-experience na po ako ng konting changes, nung nag-start po ako mag-take,
week 1 and 2, so tinry ko na rin po, sabi ko, baka kaya na ng katawan. Baka kakayanin na, tignan natin, baka yung panghihina, baka kahit papaano, nabawasan na din po. So, yan, tuloy ko lang po. So, week 4. Ito po, 2 consecutive days, no palpitation. I remember the day, it's Saturday and Sunday po. So, nung sinabi ko po to kina nanay, tatay, sa parents ko po, Nay, parang feel ko po medyo nag-normal na po ako. Kasi 2 consecutive days, as in, wala pong palpitation. So, after 3 years ko po na nag-TS, na akala ko parang, yun nga po, I should live with it, na everyday kailangan, nafe-feel ko talaga yung ganon. Very happy na pwede pa pala, na kahit pa paano na feel ko na parang medyo normal na ulit yung nararamdaman ko. And nag-start na din po mag-lessen yung pananakit ng dibdib. Parang kung dati i-rate ko 10, nung week 4 po, I would rate it na 7 na lang po. So malaking bagay na po yun para sa akin. Though masakit pa rin siya, pero hindi na po kagaya before. Alam ko po sa sarili ko na may pagbabago talaga. May changes na nangyayari na sa katawan ko. And I'm very happy po sa results. Actually po, nung week 4 na ito, sabi ko, okay na sa akin kahit ganito na lang. Kahit ito na yung ma-feel ko, kahit ganito na lang. Malaking bagay na po sa akin kasi yun nga po kagaya ng nasabi ko, for 3 years. Parang nito ko na lang po talaga na feel na parang bago na ulit yung katawan ko. Parang kahit papaano, kaya ko na ulit. Ano po. And then ito po, last update, week 5 onwards. Yan. So ito po, simula po ng week 5, 1 month and 1 week ko pong pag-take. Hanggang ngayon po, for almost 5 months, no palpitation na po ako na nararamdaman until now. No more chest pain, and this is really true po, no more chest pain kahit po napapagod. No po, actually nagwo-work po ako ngayon and shifting schedule din po. Minsan po morning, minsan po panggabi. But then nakakaya na po ng katawan na gawin po 'yon. Yun yung no more fatigue, hindi na po mabilis talaga mapagod. And nag-start na din po ako mag-gain ng weight. Kasi po before, hindi po talaga ako makadami ng kain kasi po nafe-feel ko, bumibigat po yung dibdib ko. Yung parang hindi po kaya kapag po na nakakadami ng kain. But then, ngayon po, medyo malusog-lusog na po tayo. And nakakain na po ng maayos. So, ito po yung na-feel ko, simula po nag-take po ako. Simula po nung May hanggang ngayon. And to tell you the truth, hindi na po ako nag-take ngayon ng placenta. Pero yung effect niya po sa akin is ganun pa din. Ang tinitake ko na lang po ngayon is CoreQ10 for maintenance. So, yun lang po yung aking may i-share. Miss Jeline, since when did you have this mitral valve prolapse? Kailan ka na-diagnose nito? August 2019 po. August 2019. Okay. 19. Yes po. Oh, yes. 3 years na, ano? So, when you were diagnosed with this MVP, ano yung first na nakita, na-experience mo or na-feel mo personally nung na-diagnose ka ng MVP? Nag-start po ako makaranas ng pain po sa chest. Na parang tinutusok, na parang kinukurot, tas mabigat po sa dibdib. Na parang kapag po gano'n na-feel ko, mostly po nararamdaman ko po siya pagkagabi. And yun po kasi kahit po hindi po ako pagod, bigla-bigla na lang po mararamdaman. Pero nung mga times po na yun, parang mga June or July ko po siya na-experience, pero hindi ko po siya masyadong pinapansin kasi parang feel ko po, ay okay lang, ganon. Hindi ko rin po agad sinabi sa parents ko na nakaka-feel po ako ng ganon kasi akala ko po normal lang. So what's the effect sa'yo at saka sa family mo nung na-diagnose ka ng MVP? Ay, syempre po malaking epekto po yun sa amin and lalo po sa emotional. Kasi from that, lalo po bunso po kasi ako. And nag-iisa-isang babae. So,
lagi pong inaano, simula po nung na-diagnose, ano bang pwede natin gawin? So, sina tatay at saka sina nanay po, lagi din po silang naghahanap, ano bang pwedeng gamot? Baka naman pwedeng hindi na kailangan ng open heart surgery kasi sabi nga po nila, hindi natin masusure kapag nabuksan na yung katawan mo, hindi natin alam anong pwedeng mangyari. Hindi natin alam, baka sa halip na maging okay, baka yun, hindi po natin alam. Yun po, sobrang hindi, lagi din po silang, kung ako po sa sarili ko is laging worried, alam ko po na sila 10 times pa. Yeah, that's right. No? So, kung ikaw mismo worried ka sa health mo, and you're still young, di ba? You're still young. Yes. So, parang yung sabi mo kanina na, do I have to live with it? Ganito na lang ba talaga? No? Lagi ba akong hahapuin? Lagi ba akong mahihilo? Hindi ba ako makakapagtrabaho? But with the help of Elixir Placenta, paano nito nakatulong na baguhin ang buhay mo at ng family mo? So yun po, parang feeling ko po lahat po kami nakahinga-hinga na ng maayos. Ano po, kasi po, yun nga po, medyo nagno-normal na po. Yung, iba po kasi na, simula po kasi nung na-diagnose ako, yung pag-iingat po naming lahat, parang iisa. Pero ngayon po, since medyo nag-normal na po, though nag-iingat pa rin po, pero parang kapag may mga gusto po kami gawin, parang lagi na po nila din ako naiisama, siya, pwede tayo magganyan ganito. Kasi parang kaya mo na naman. Siyempre po gusto rin po nila na yung experience ko po sa life, hindi lang po hanggang doon na lang. Parang mag-happy-happy din naman. Ganun po. Yeah, that's right. Kasi, you know, guys, when you have mitral valve prolapse, syempre, yung worry mo, kumbaga, anytime, no, na hindi magsara yung valve mo or hindi mag-open yung valve mo, it could also lead to a serious thing, especially we're talking about the heart, no? So, yung worry na mabibigay mo sa parents mo and also to you is sobra-sobra talaga, no? And then you also mentioned palpitations na parang hindi ka na, alam mo yun, sobra-sobrang palpitations, hindi yung normal palpitations na mabilis ka lang mapagod after jogging, nagpa-palpitate. Hindi ganun yung palpitations na nararamdaman Miss Jeline. Sobra-sobrang palpitations yun. And ngayon, you mentioned na no more palpitations na, Miss Jeline. Yes po, no more palpitation na po. Ang ginawa ko lang pong may nag-ask po ng question kung ilang capsule daw po. Ayan. So, nag-take po ako 1 capsule sa morning and 1 capsule din po sa evening. And after po that, ang ginamit ko na lang pong maintenance is yung atin pong CoreQ10. So, yun po. Yes, nagpo-CoreQ10 si Miss Jeline. So, maybe some of our members here also would ask, no? Kasi medyo may mga naririnig din akong ganong questions. Paano kapag nag-stop na ng Elixir? No, what would happen? Kasi most of us, okay na, parang naging maganda na yung symptoms nila. Ma'am, okay na po ba mag-stop ng Elixir or babalik po ba yung symptoms ko? Magkakasakit po ba ako ulit if I stop it? Miss Jeline is a living testimony na nag-stop na siya ng Elixir kasi okay na yung kanyang symptoms. However, nagme-maintenance pa rin po siya pero hindi naman bumalik, no, yung kanyang mga symptoms sa kanyang MVP. Ayan, ang galing, nakakatuwa. Na-amaze po ba kayo sa ating testimony for today? Ayan. Miss Jeline, do you have any parting words sa mga members na hindi pa nakakapag-take ng Elixir Placenta? So yun, ito naman, parang feeling ko po kasi ito pong placenta is hindi lang for people na may mga health concerns talaga. So parang kahit po healthy po tayo, hindi po masama na mag-take pa rin po tayo ng placenta kasi hindi po natin alam. Like me po, hindi ko po alam, meron po pala akong ganung sakit. Kasi we never know po eh. And kahit po healthy po tayo, yung naiitulong po ng placenta sa ating katawan is talagang malaki since yung pinapalitan po kasi nito yung mga cells po natin sa katawan. Especially yung mga cells na hindi natin alam na maaari palang mag-cause sa atin ng mga serious health problems. And yun, and kahit po nagde-take po tayo siguro ng placenta, mag-ingat pa rin po tayo. So like me po, kahit nakapag-take na po ako nun, may maintenance, and okay na po yung aking nararamdaman, yung pag-iingat pa rin po sa sarili.
So kung ano pa rin yung mga bawal, so yun nga po, wag na lang po tayong mag-take ng risk ulit na gano'n. So ingat-ingat pa rin po. Ayan. Thank you very much, Miss Jeline.